Nagsimula ang kwento sa pulo ng Borneo na pinamumunuan ng malupit at sakim na si Sultan Makatunaw. Kinamkam niya ang lahat ng yaman ng kanyang nasasakupan. Kanya ring dinungisan ang dangal ng mga babae, pati ang mga asawa at anak ng mga dato. Isang araw, tinangka ni Sultan Makatunaw na halayin si Pabulanan, ang asawa ni Dato Paiborong. Nalaman ni Dato Paiborong ang masamang balak ng sultan. Agad nagbalak ang magigiting na dato na manlaban upang ipagtanggol ang kanilang karangalan. Nag-usap-usap sila ng palihim upang isakatuparan ang kanilang plano. Naisipan nilang humingi ng payo at tulong sa matalino at mapaglayag na si Dato Sumakwel. Kilala si Sumakwel sa pagiging mabait, magalang at may malawak na kaalaman sa kasaysayan at paglalayag. Dinalaw ni Dato Paiborong at Dato Bangkaya si Sumakwel at ipinagtapat ang balak na paglaban. Subalit, tutol si Sumakwel sa ideya ng digmaan dahil sa tiyak na pagdanak ng dugo. Kaya pinuntahan ni Sumakwel si Dato Puti, ang punong ministro ni Makatunaw. Ibinunyag niya kay Dato Puti ang suliranin ng mga dato at ang kanilang planong paglaban. Pagkatapos ng pag-uusap, nagkaisa sina Sumakwel at Dato Puti na palihim na umalis sa Borneo. Sila at iba pang dato ay maghahanap ng bagong lupain na maari nilang pamuhayan ng malaya. Ayaw ni Dato Puti na mangyari ang labanan na magdudulot ng maraming kamatayan. Sa halip, lisanin nila ang kalupitan at hanapin ang kasaganaan sa ibang lugar. Nagpulong ng palihim ang 10 dato at nagdesisyong tumakas. Lihim silang naghanda ng 10 malalaking bangka na tinatawag na biniday o barangay. Naghanda rin sila ng maraming pagkain na kakailanganin sa mahabang paglalakbay. Hindi lang pagkain, kundi pati ang mga buto at binhi ng mga halamang itatanim nila sa darating na lupa. Pati di Dato Sumakwel ang malaking pananagutan sa paghahanap ng bagong tahanan. Sila ni Dato Puti ang itinuring ng mga pinuno na maghahanap ng malayang lupain. Isang hating gabi, pumalaot na sa dagat ang 10 dato at ang kanilang buong pamilya. Sa 10 dato, 6 ang may asawa at 4 ang binata. Si Sumakwel ay bagong kasal kay Kapinangan, samantalang si Dato Bangkaya ay kasal kay Katurong. Ang iba pang mag-asawa ay sina Paiborong at Pabulanan, Dumangsul at Kabiling, Padihinog at Ribong Sapaw at Dato Puti at Pinampangan. Ang 4 na binatang dato ay sina Dumingsel, Valenzuela, Dumalugdog at Lubay. Ang mga taga-Borneo na ito ay kilala sa tawag na Bisaya. Malakas ang loob nilang maglayag dahil sa husay ni Dato Puti at Sumakwel. Ni Sumakwel na may isang pulo pagkalagpas ng Palawan na may mababait na ati. Pagkatapos ng ilang araw at gabi, narating nila ang pulo ng Aninipay. Agad bumaba si Dato Puti at nakita ang isang katutubong ati. Ang ati ay pandak, maitim, kulot ang buhok at sapad ang ilong. Sa tulong ng isang kasama, nagtanong si Dato Puti kung sino ang pinuno ng pulo. Nalaman niyang si Marikudo, ang hari ng Aninipay na isang mabuting pinuno. Ipinababatid ni Dato Puti na nais nilang makipagkaibigan sa mga ati. Sa araw ng pulong sa Imbadayan, tinanggap ni Marikudo ang mga Bisaya. Ipinaliwanag ni Dato Puti ang layunin nilang bilhin ng lupain at manirahan doon. Nagbigay ng maraming handog ang mga Bisaya sa mga ati, tulad ng itak, kwentas at suklay. Ipinakuha ni Dato Puti ang isang gintong salakot at gintong batya at ibinigay kay Marikudo. Nakita ni Maniwantiwan, asawa ni Marikudo, ang mahabang kwentas ni Pinampangan. Nais ni Maniwantiwan ang kwentas, kaya't agad itong ibinigay ni Pinampangan.
Ibinigay ng mga ati ang lupang kapatagan sa mga Bisaya at sila ay lumipat sa bundok. Agad inayos ni Dato Puti ang paninirahan. Si Dato Bangkaya ay sa Aklan at si Dato Sumakwel ay sa Malandog. Pinagbilinan ni Dato Puti si Sumakwel na pumunuan ng mahusay ang mga Bisaya. Nag-alala si Dato Puti sa kalagayan ng iba pang Bisaya na naiwan sa Borneo. Umalis ang 3 barangay, ang kay Dato Puti at ng 2 binatang dato. Narating nila ang Luzon kung saan nanirahan ang 2 binatang dato sa Taal. Nagbalik sila Dato Puti at pinampangan sa Borneo upang ipaalam ang tagumpay na paghahanap ng malayang lupain. At diyan nagtatapos ang kwento na pinamagatang Maragtas. Sana may natutunan kayo. Hanggang sa muli!